to, hindi yung universe. Diyos ko naman. Tama ba yun ni Johan? Tanga ka daw, tapos pangit si Obi. Tangina, kung gwapo naman ako na tanga, okay lang. Tas Siya nga, siya pangit tanga. na nga. Pangit na nga, tanga pa. Tanga na pangit. Pakita ko nga po ang pamilya mo. Wala na, naging antagonism na. In denial pa. Pakita ko po ang pamilya ni Ope. Kung gaano pangit pong pamilya niya. Tanginang yan. Nag-aangas Ine. dito. Tangina, inistok mo pa akong hayop ka. Puking ina mo kahit Ang pamilya niya, tangina ang Ay, papangit. gago. Yohan. Tangina mo, ang papangit ng pamilya mo. Putang ina ka. Gago yun. Isa kang tanga, putang ina mo, Bisaya ka, taga. Putang ina mo, napaka-easy mong Isa kang tao. bobong nila lang, putang ina ka. Kita mo na muna, masyado nang nagiging init yung awayan. Magiging nasama na yung pamilya. Baka Ayos lang yun, king ina niya, napakatanga niyan eh. Ganun naman talaga si Johan eh. Para sa mga nakakahindig. Para sa mga hindi nakakakilala kay Johan. Ganun talaga yan. Napakatanga eh. Alam mo si Doding? Si Doding ba yun? Si Doding at Johan, iisa lang ba? Hindi ata yung kay bata. Pareha Hindi sila ng utak eh, puking ina nila eh. Pero ayun, sa mga viewers, no, wag na kayo magtaka. Ganun talaga yung si Johan na yun. Talagang Tas gulo ano? hinahanap nun. Si Johan, si Doding Daga, pare-parehas utak nila. Kapag bago kayo sa TikTok, huwag na kayo magtaka na gano'n yung mapag-iisip nila, ha? Yun lang. Kapatid kasi yun, magkapatid sa nanay yung mga putang inang yun. Pare-parehas silang Typically pangit. na napapansin ko sa dalawang yan, ano lang eh, parang 14 MB lang yung pumapasok sa otak nila eh. Isin mo ba? Up na, hindi pa tapos. Ang problema nga sa ang problema nga sa mix, ang gusto nilang ebidensya, ipakita ko sa iyo yung gantong ano nila take nila. Pakita ko sa iyo yung microwave background. Yung literal. Gusto nila yung ganun. Hindi nga sila mako-convince eh. Kailangan ko ipakita mismo sa iyo. Dalawa tayong pupunta doon. Eh, hindi ba valid ang argument nila sa mix? Hindi, tama lang naman yung skepticism nila dyan. Kunyari, binigyan kita ng regalo. Yung regalo na ba na yun is nagpapatunay na totoo si Santa Claus. Ganun ang argument nila. Kailangan nila makita ang actual.
Science po sa amin is on observable. May tanong lang po ako kay meron kasi dito si Babao. Sabi dito, nasaan ang proof na patented ng Big Bang Theory nyo? Sino ba to? Si Racer. Oo, totoo ba yan, sir? Curious ako dyan, napatented ba yan? Wrong question yun eh. Yung tinatanong niya is, hindi, wait lang, wag ka muna magsalita. Mali yung question niya kasi yung theory pa lang, nung nilagay niya yung word na theory pa lang is, hindi nin po pwede, mali yung question niya. Mali ba Okay? yun? When we say theory, it's still not a well accepted fact o hindi pa siya talaga principle o talagang totoo na, okay? Basically, a theory, Nagagets ko naman yun. Nagagets ko naman. a theory is something that already have mathematical foundation and supporting evidence, and it also must agrees with current understanding. Yun yung theory, and yun yung Big Bang. Okay? Big Bang is already a beautiful puzzle that shows us a beautiful image of how the universe formed. Even though incomplete pa siya, there are some missing pieces. That doesn't mean that the puzzle is incorrect na. For example, meron tayong map ng entire Philippines. Okay? Let's say na yung other parts or other pieces of this puzzle map of the Philippines is missing. Does that mean na mali na yung map ng Philippines na yan? No. Correct din yun. There are missing pieces lang. Incomplete pa. Okay? Yun yung theory. It's an incomplete fact. Just because it's incomplete, that doesn't mean na mali na. Okay. Nagigets ko naman yun. Ang tawag ito? Hindi kaya ganito yan. Ay, sorry. Sasalita. Oo. May point ka naman dyan, Sammy. May point ka naman dyan. May point ka naman dyan. Ayan. Hindi mo siya pwedeng i-take na literally. Wait lang Respond lang ako dito kay Ray. Pwede makashare. Kasi minsan, ay, sorry. Tinandami. Ewan ko, pwede makashare. Kasi napapansin ko na, ay, sorry. Nasasalita. Ay, kala ko tapos na. Sorry. Sige, go ahead po. Salamat po. May napapansin ako sa siyempre, mga libro din tayo sa bahay, ganyan. Napapansin ko, lahat ng mathematician, kundi philosopher, iba sa kanila theologian. Iba naman physicist, di ba? Kung papansin mo ng scientist, napapansin ko, lahat sila nag-agree, may Diyos nga. Kasi nga, may napansin ako Isaac Newton na sabi niya, meron siyang bagay hindi niya kaya tama po kayo sabi kasi ni Isaac Newton, meron siya napansin na hindi niya kaya ipaliwanag na. At may si kamukha niya, dahil sino ba itong Isaac Newton, si Gottlieb, yung mathematician, meron siya napansin na sukat na hindi niya kaya sukatin na. Isang halimbawa, pinag-diskusyon na nila to eh. Di ba alam mo yung 1 divided by 0, di ba? 1 divided by 0, alam natin yung idea nun, is 0. Pero pag pinag yung 0 divided by 1, naku, nagtalo-talo sila dyan. Kasi sagot nila, infinity na eh. Sabi, hindi nila kaya abutin yun. Pag nilagay mo siya sa calculator na, undefined. Actually, yung divide na yan, yung divide sa 0 na yan, actually, hindi siya resolved sa infinity. Undefined lang talaga siya. Kasi yung infinity kasi, when you go closer to 0, it approaches infinity. Pero pag 0 na mismo, undefined na siya, it doesn't equal to infinity. Yun nga po, undefined, siyempre sa calculator yan. Pero pag check mo sa kanila, infinity ang idea nila. Ang pinupunto ng mga scientists, hindi nila kaya abutin yun. So something behind that intelligent creator, o gumawa niyan, hindi nga kayang, kumbaga, abutin yung ganung klaseng talino.
Hindi na kaya Ang gusto abutin kong yung ganun kasi grasp ano. na, paano sila nag-come up sa idea na infinity siya? What led the idea na 0 divided by 1 is Oh, infinity? di ba? Ano yung nag-trigger? Nagtalunan nga nila yan eh. Sa ano, sa France yan eh. Sa, Ano yung main idea doon? Bakit naging infinity siya? yung huli ko nabasa po, infinity, ibig sabihin infinity, walang katapusan na eh. Eh ngayon, tamang-tama, naalala ko sa Bible, sabi ng Panginoon Diyos, ako ang una at huli. I am the Alpha and the Omega. O, di ba? Kung isipin Pero mo, ang katapusan idea nila- yun. Merong Ano po? may katapusan yun. May omega. Hindi po, hindi. Tama po. Tama po, sir. Yung ma-hijack nyo yung ano. Tama naman po. Tama naman po. Nakagibin siya, sabi niya. Sabi nga niya, ako ang verbo. Ako ang salita. Ano ba yun? Siya nagsasabi. Ito pa isang magandang idea si Genesis. Di ba sabi niya si Genesis, gumawa siya ng tubig, hiniwalayin niya ang tubig sa tubig. Maalala niyo yung Genesis chapter 1 verse 1. Na-realize ko, nung binabasa ko yun, oo nga, may tubig na sa itaas. Kasi nga naman, yung process of, yung umuulan, yung precipitation, condensation, tsaka yung evaporation, tama nga, may tubig na sa ulap. Kasi tama yung sabi sa Bible eh. Hiniwalay ko ang tubig sa baba at may tubig sa ibabaw. Tama nga, may tubig na sa ibabaw. Napaka-opportunistic na interpretation. Hindi, nasa Genesis, hindi ba 1, 2 ata o no? Basta basa ko yun eh. Napaisip Ito ako, po ang ano. question ko po, Sir Ned, sa Sige po. Genesis, no? Ang story po sa Genesis, ay nakapokus po yan sa Earth, tama po ba? Sa Earth? Oo nga naman. Sa creation ng Earth nga naman eh. Tama ka naman doon. Creation naman po. Tama kayo doon. Wala naman akong pagdududa. Kung nakapokus ang po Panginoon sa Diyos ang Earth, then nakaisip what ng ganun about eh. the other creations then? Like other planets and stars? May binanggit din siya niyan. Hindi ko malala, hindi si Genesis na eh. Hindi totoo yung mga planeta sa Biblia. Tama. Yun nga yung iniisip ko din. May nabasa, merong nagbanggit niya. Meron din. Kaya, Planet is invented by the false scientists. ano daw? Planet is false invented by scientists. Wala sa Biblia yun. Kaya nga, Meron hindi po totoo yun, yung sir. mga Sir, bigyan planet, tayo magandang universe, halimbawa, universe na sir. Magandang halimbawa po. Sa Isaiah 40:22, ang isang sabi nakasulat sa Isaiah 40:22, ito ay nakalutang sa walang kawalan. Tama nga, nakalutang nga yung mundo sa walang kawalan. Di ba? Hindi na yan flat earth. Hindi, yung nakakatawa niya, Kasi sir. yan ang kuha ng flat earth. Hindi, Yun alam yung mo, sir, Earth, yun yung alam mo, mundo sir, natin. minsan may nakatalo akong flat earther. Napaisip ako kasi po, yung translation doon sa Biblia po, nabasa nila, may flat earth nga nakasulat, nagulat nga ako eh. Pero yung inintindi ko siya, tapos nag-research ko, tinanong ko, saan mo na source yan? Sabi sa ganito yung Bible, King James Version. Sabi ko, hindi kaya na-misinterpret yan. Kasi Nad, alam ko po, may tanong ako sa'yo, pinagmulan po Nad. yan. Yes po. Nad, may tanong ako sa'yo. Sige po. Di ba ano ka, globe earthers ka? Kasi ako naniniwala ako sa flat earth eh. Globe earther? Oo. Sir, okay, kung flat earth po kayo, hindi naman kayo itatalo dyan kasi inabasa kong flat earth nga eh. May nabasa kong flat earth sa Bible. Kaya lang, ito lang kinagulat ko po. Ito kinagulat ko po. Kasi po, yung Bible po, may binagit kasi na origin ng kanyang translation sa Hebrew. Ang nakasulat ganito, sa Kug is a Hebrew word. Ang pagka-interpret ng mga marami, bilog siya. Siyempre, kung isipin mo, bilog, two-dimensional, sabi ng mga flat earthers. Anyway, yung nagkaroon translation, yung pala original translation is a sphere. Ayon sa mga Hebrew translation, is a sphere. Ngayon, nandun na nagsimula yung pagtatalo nila. Kaya tuloy, flat earth ba to? Bilog ba to? O sphere ba to? Doon ako napaisip. Kung nagkaiba na sila sa interpretation nito. Kung flat earth, mahirap kasi po i-proof ang flat earth eh. Mahirap. Pati Pero yung ano ba pagiging bilog niniwala mo ng mundo, mahirap din i-proof din. Kasi po, kung gagamit ka ng katakot-takot ng measurement, measurement ka na lang. Imagine mo.
Hindi pwedeng totoo yun, dalawa. Kailangan isa lang. Talagang ko na, certain people Hindi. Y- y- Sabog na ako Tama, dito. spherical nga, sphere. Tama kayo. Sir, isipin mo, sir, ha? Tama. May share akong Hindi idea. kasi, Ay, hindi ka pwedeng maniwala na globe Sir, tsaka pwede mo pares siya may ko, tsaka idea? pares globe. sir, pwede ko, sir, magsasabi ako idea. Share ako idea. Di ba, di ba aware tayo sa salitang troposphere, atmosphere, di ba, yung word na yan. Imagine mo kung flat yan, at tatawag niyo atmos flat, stratus flat. Di ba? Kasi nandun yung idea eh. Yun ang magiging continuation ng derivation ng word na yan. Hindi na mauuso yung sphere. Babagit ka na ng flat. Which is, sounds awkward nga ng dating. Di ba? Ngayon, dahil nga doon sa Hebrew ng Bible, nakalagay doon Krug, K-H-U-G. Check nyo. Kasi sa Google, mapapansin mo, nagkaroon siya ng transliteration dyan. Sa circle, for the other definition of the Bible, is a sphere. Which is, okay. Mapapaisip mo doon sa translation na yun. Ngayon, nasa sa atin na yun, paano natin inunawa yun. Ngayon, kung flat man ang mundo, so go ahead. Siguro, wala naman nagdidisgrasya kung flat, no? Alam mo, may ikukwento ko sa yung maganda nakakatawang Merong kwento. madidisgrasya kung flat kasi baka lumampas sila sa Sir, pwede ba kwento ko na isang nakakatuwang bagay? Nabasa ko ito si Johnny lang, tapos nagkataon, nabasa ko sa isang parang textbook or something. Di ba kilala natin si Magellan, di ba? Alam natin si Magellan, sabi sa history, circumnavigate the world. Ngayon ko, may tututol doon. Tama ba ako? Tama ba tayo pare-pareho doon sa idea na yon? Na si Magellan, o si Ferdinand Magellan, isang Portuguese, lumibot sa mundo, na alam niya. Ano sa nagsimula yung flat earth na yan? Sa bansang Portugal mismo, may nangyari usapang ganito. Sabi ng mga Portuguese, kasi mga Portuguese, naglaliyag din yan sa dagat, kagaya ng Spain, kasi magkapit-bahay yan eh. Ayon sa kanila, kapag pumunta ka naman doon sa gitna ng dagat, mapapansin mo, mukhang flat nga. Sabi ng mga Portuguese navigator. Kasi sila natatakot kasi marami din disgrasya sa bandang dulo noon na yun ang pananaw nila o sabi natin bubog yung gisya sa kanila ng barko. Pero napaisip si si Magellan. Sabi ng Magellan, ba't ayaw pumunta doon sa ganung dulo? Kasi ayaw namin i-explore yung ganung dulo na yun. Kasi nga marami na disgrasya puno. Yun na lang nagiging, hindi parang chismis ang dating. Kaya sabi ni Magellan, teka, subukan natin puntahan yan. Para malaman natin kung tumang may madidisgrasya yan. Kung makakabalik ako, sabihin nun, wala disgrasya. Ngayon, kinausap niya yung hari ng Portugal. Sabi ng hari, pumunta ka doon, alam mo naman mga nadidisgrasya. Ngayon, hindi siya pinayagan. Yun, lumapit siya sa Espanya. Nagkataon si Espanya naman, na-explore din. Kasi nga, nalaman nila, ang Britanya, na-explore din. Si France, na-explore na yung panahon na yun. Nakasabay na rin. Napayagan si Magellan. Sige, bibigyan ka ng barko dyan. Ang tawag dito, maglayag ka dyan. Alam mo yung nangyari, yung pinuntahan yung parang horizon ng Portugal, napunta na lang yung future na Brazil. Sino yun? Yung napuntahan niya. Ngayon, umikot siya. Hanggang sa, ito nga, na-discover nga niya yung tinatawag na isla. Tandaan nyo, hindi pa siya napapatay ng lapu-lapu. Nakabalik pa siya ng Portugal ng panahon na yun. Kaya lang, katakot-takot na dilibo inabot niya. Pero bago siya nakabalik, nag-iwan siya ng marka na mali ang pinagdaanan iyong niya. history. Ano po? Mali ang history mo, hindi nakabalik si Magellan sa Portugal. Hindi, sir. Kasi po, kaya siya nakabalik, sir. Kaya nga sa kanya pinangalan yung circumnavigate of the world nga eh. Kaya Magellan, siya nakabalik siya. Profeta nga lang nakabalik. Yung kanyang slave land, tunay na nakabalik. Parang sinabi nung nakabalik siya. Pero ito, anyway, sir, ang pinupoint ko lang po, meron pinurub si Magellan sa kanyang paglalakbay na sa kanyang pananaw po yun, na sa kanya, hindi flat yung mundo. Kaya mo pinag-usapan sa paro ng Portugal na tingin nga naman nila flat kasi. Yan nga isang mahirap sa amin. Wait lang ha. Hindi, kasi may mali kasi sa magnetic force na sa ng mundo. Sige, tatayin muna ako. Salamat. Mayroong explanation diyan pagdating sa compass. Dahil sa magnetic force sa North Pole, kaya ganun yung direksyon ng compass. Nakakala niya bilog yung mundo. Hindi ko lang mabigay yung detail niya eh. Kaya ganun yung Akala niya bilig. Hindi, ganito kasi yun, Marto. Parang hinahanap ko yung north ng North Pole. Nandun ka na nga.
Di ba then it established na ano, na spherical ang Earth? Kasi yung kwan ni Aristophanes ba yun? Yung doon sa Egypt. Eratosthenes. Hindi. Basta yun. by the time Eratosthenes. panahon ni Magellan at saka ni Columbus, established na spherical ang Earth. Kasi noon pa yun na-establish ng ano. Oo, anong salita ko? Una lang nila, gaano kalaki. Una Spherical, ina-establish na lang nga, nila, pero hindi sila ganun maniwala na ganun concrete yung information, eh, hindi, doon sa computation. hindi sila naman parehas makapaniwala ngayon, na advance sa malaki. tayo eh. Ano? May tanong si ano, si... Kausapin ko lang. Hmm. Teka, Sam. Teka. Wait lang. Kailang. Wait lang. Teka lang muna sa, may tanong doon si Razer. Razer ba yung pangalan mo? Ha? Tingnan mo, pati pangalan ko. Oo, ano yung tanong mo? Maayos. Labo ng font mo eh. Razer ba yan? Asa ng Ah. sinasabi mong patent ng ano mo, ng Big Bang mo? Ilabas mo nga yung proof mo. Kung mag-aano First ka of all, it's a theory. It's not a fact, okay? It's a theory. It's not a principle na talagang sinasabi na fact, okay? Na hindi fact yan. For Hindi you yan to fact, ask, diba? wait guys, for you to ask that question, it means lang na you don't even know the definition of a theory. So, hindi yan fact. Okay? Hindi yan fact. Ikaw na If you don't nagsabi, know the hindi fact definition yan. of a theory, then you don't have the right to speak. Ikaw na ang nagsabi, hindi. Just the definition of a theory doesn't know, eh di wala kang karapatan magsasalita dito. Magmumukha ka lang bobo sa panelist dito if you don't know the definition of a scientific theory. Hindi. The problem is, they don't know what ano ba yung nakapaloob sa theory. Before it established as a theory. Hindi high school, kinder. Nung high school, kinder level. At saka ano yung hinihingi niya na patent? At saka yung ano yung hinihingi niya na patent? Ano ibig niya sabihin? Na ano ito? Invention ng ano? Let Tama clarify po, sir. natin. Tama. Patent. Parang yung nagpapatunay na siya nag-aako nun. Ay na, merong may-ari. Ano Oh, tama. Yun ang sabihin ng patent eh. May nag-aako. Yun ang sabihin po nun, patent. Kaya nga. Paulit-ulit Hindi, ibig sabihin ng patent po, paulit-ulit inaako yung ng sinasabi may-ari na yun. hindi daw fact. Hindi ba yung contribution of multiple ano? Hindi lang naman si ano, 'di ba? Si yung prism nag-develop niyan, but rather it's developed by multiple scientists din. Isa lang mag-isa yun eh. Pati si So, sino scientist bang ang gusto mong ibigay namin as a patent? Kasi ang dami nun, bigay ng patent. Ang dami nag-contribute dyan to develop yung Big Bang. Hindi pa nga tapos yun eh. Pinoprove pa nga yung ano yung elements niya. Ito yung great example ng isang arrogant and ignorant, no? In-explainin mo na kung ano yung isang scientific theory. In-explain mo na yung definition ng theory. Pero they think pa din na it's a hypothesis. A great example of people na arrogant and ignorant. No, wait. Johan, walang umiiyak dito. Actually, you're just proving na talagang idiot ka. Physicist din siya. Oo, tama. Pero nung ano niya, ginawa niya yung Big Bang Theory, he was acting as a scientist, not as a theologian. Hindi naman niya sinabing may relation sa ano yun.
sa God yung ano, yung Big Bang Theory. Again, tulad ng sinasabi ko kanina, if you were a scientist and also a Christian, hindi pwedeng sa laboratory dadalhin mo ang Bible. Bakit yung pinapatulat si Johan? Bakit? Ayan ba na 0108. Yung pinakamataas na IQ sa modern day. Naniniwala siya sa Diyos. Yung IQ niya. Kilala ko yun, interview yun. Yung lakas ng IQ. Pre, yung boses mo, pre. Ang pangit. Sir Nad, ba't mo kinain yung mic? Ay, ganun ba? Sorry ano ba nangyari dun? Sorry po. Sorry lang. Hindi, Hindi ko napansin. Alam mo Sam, share ko dyan sa idea ni Einstein kasi Einstein kasi physicist, may siya sa mga physical items. Ang Bible kasi kaibigan, baka nakakalimutan tayo, spiritual kasi yan. Kaya mahirap abutin Na- yun eh. Spiritual kasi siya. when you when you Spiritual watch- kasi yan. Hindi, di ba, Ay. pag pinanood nyo yung life ni Einstein, he Sige po. also grew up sa kailangan niya, merong circumstances na kailangan niya sa Christian community. Kasi Jew nga siya, di ba? Tama po kayo. Jew naman siya eh. So Di ba- nasanay siya doon, na-develop niya yung spiritual journey niya doon, and also kino-correlate niya yung how beautiful yung complexity sa universe. Lagi niya meron nga siya sinabi na God don't play sa dice. Is also a philosopher and parang Apo. Ano sa naman po ng hindi scientist? necessarily mean Apo. na parang parang theist na I think panantheist something yung belief niya. Kaya naman, may ibang scientist naman, may nakapunan nito, kaya naniniwala sa may Diyos. Isang halimbawa po, no, kasi si Einstein nagsalita siya about energy. Isipin mo, kung gagawa ka ng energy na hindi umaasa sa ibang energy, yung parang kumukusa siya, yung nag-stable, magandang energy yun. Kaya niya naging example yung sun. Sabi niya, kung yung araw kaya magbigay ng liwanag, ba't di tayo gumawa ng sarili nating araw na pwede mong gawing energy na pag kinabit mo to sa makina, kusa na siyang kikilos. Tama? Yung idea ni Einstein talaga nung araw pa eh. Na ang maraming scientists natuwa doon. Nagkaroon sila ng parang inspirasyon doon sa idea ni Einstein. Hanggang sa isang pagkakataon, may isang scientist naman sa biology na discover yung kulisap. Di ba siguro, nasa kasi natin kulisap sa mga probinsya, di po ba, no? Sabi ng scientist na to, nakalimutan ko pa ang scientist na kapunan nito eh. Yung kulisap, may sarili siyang ilaw. Convenient naman nakakalimutan niyo yung pangalan ng scientist. Okay lang po, sir. Okay lang po. Walang problema na yun, sir. Kayo po ang barang research. Di ko yung pinipilit. But the good thing, I will share this as much as possible. Okay? Mayroon na mag-research. Okay lang po. Walang problema yan, sir. That's why, reader lang naman tayo, sharing something. Pero thank you, sir, for that insight. Kaya po, ito ang nakakatuwa po. Ito nakakatuwa po, no? Sabi nito scientist na to, yung kulisap na to, may sarili siyang ilaw. Saan kumukuha ng ilaw to? O parang kuryente. Hanggang sa dinadesik nila yung kulisap, namamatay tuloy. Napaisip sila doon. May creator nga. May gumawa creator. Diba? Wala nang iba makagawa nun. Siya lang eh. Diba? Isip mo yung kulisap. May liwanag sarili. Nga, iniisip nila kasi, kung ma-harness nila yung ganung klaseng energy, gagawin nila sa physical, gagamitin ng tao. Maganda yun. Kaya 80s dito. Di ba? Maganda yun. Hindi ka naman gumagana ng kuryente si Meralco. Isipin mo siya rin yung bumbilya gumagana mag-isa. Lalo yung kulisap na yun. Kaya na hindi nila kayang i-replicate yung ganung klaseng knowledge o technology. Hanggang sa yun, hindi na nagagawa yun. Kaya, that's my point lang naman. When you also mention yung mga alitap-tap na yan,
What about yung mga animals na develop nagkaroon sila ng way to develop their carnivorous nature. Ano Kasi po? ang binibigay mo lang na example is yung mga ang gaganda, yung nakakatulong, yung maganda sa mata natin. What Apo. about yung mga carnivorous na mga animals? Carnivorous? Snake. Okay, Oo, okay. kasi Okay. Ay, Kan- yung part Mhm. ng ganun na yun. Ang Kasi sa... ito Apo, sige po, kayo po magsalita. Kayo po. ang mga lion is a king of ano rin, 'di ba? Animal kingdom. Pero they typically died with the black mamba. Sa one bite. Ang gaganda ng mga creature yun. Bakit ginawa ng gadang ang carnivorous na black mamba na yun? Pinapatay lang niya ang mga animals on just one bite. Yun pang mga mga organism na nasa bulkan. Para ano yun? Nakatira sa bulkan. Mm. Part din ba yun, Nad? Ang question ko lang naman is... Ano po? Ano yung tanong nyo? Part ba ng? Ang question ko lang naman is, ang mga, itong mga, ang tawag dito, hindi naman, ang tawag nyo, nawawala yung train of thought ko. Sige Itong po. mga kind of animals na sabihin natin, detrimental din sa other animals, part din ba siya ng design? Kasi they killed yung magagandang creatures eh. Ano mo, sir? Kaz, magandang tanong po yan. Patawarin niyo ako, hindi ko masasagot yan. Pero may dahilan ba't ginawa ng Diyos yung mga kasing creature na na-amaze nga tayo, di ba? Kasi sinabi naman sa Genesis yan eh, gumawa siya ng malalaking hayop, di ba? Gumawa siya ng mga hayop maliliit. Nad? Ano religion mo, Nad? Catholic Christian po. Ang masasabi ko na lang, may criticism naman dyan. Actually po, yung creation na yan, napakahiwaga niyan para sa akin po. Kasi may dahilan nga ba't ginawa ng Diyos yan. Imagine mo. Kasi Diyos din may sabi, inutos siya si Adan eh, pangalanan mo lahat ng mga bagay na to. Tama nga, hanggang sa nga, pinapangalanan nga natin yan eh, carnivorous, herbivorous, omnivorous, tama ba yun? Omnivorous, mga ganyan. Sinabihan si Adan eh, ng Panginoon Diyos eh, pangalanan mo lahat ng mga bagay na to. O tama nga, itong tao mismo, pinapangalanan natin lahat ng mga bagay na yan eh. Na yung pangalan na yan, nahiwagaan na rin ako eh. Sabi ko, saan mo naiisip yung pangalan na yan? Saan nagagaling yan? Di ba? Kaya nga sabi ko, sabi nga naman sa... Yung food chain, di ba, kasama yun sa entropy? Kasi, ano din yun, energy. So much energy. Alam mo sir, isang halimbawa masasabi ko, lahat ng mga bagay na hayop nakikita natin, alam ko nagbe-benefit pa rin tao. Tao pa rin magbe-benefit. Bigyan ng magandang idea. Kagaya po nito, no? Sabi na yung ahas, Anong tawag doon? Yung ahas. Yung Ano pinatay niya yung lion just because na-bite lang siya and venomous yung ano yun. Ay sorry, hindi pala carnivorous. Sorry. Venomous ang mga ahas na yun. Apo. So, at what purpose na mamamatay itong beautiful creature na tulad ng lion, di ba? Ang lion is typically known as a king of animals or king of... Tayo lang ng pangalan dyan eh. Tayo ng pangalan yun eh. Pero di naman alam na siya nga rin dyan. At Alam what mo, sir, purpose kung tutusin... sa Ay, mga sige. venomous Tuloy, na sorry. Yung question niyo kung nga kanina, at what purpose? Okay. Ngayon, sir, sa akin naman po, napupuna ko sa mga lions din. Ang purpose nila, hindi dahil sa king sila eh. Hindi. Ang napapansin ko sa kanila, parang sila yung hindi parang sabihin natin siya. Mahirap sagutin to, pero masasabi ko na lang po, parang may siya kinukontrol na grupo eh. Kinukontrol. Kasi kita niyo tong lion na to Halimbawa may isang grupo ng another cat of family na kasi territorial ng mga hayop, sabi ng mga zoologists territorial ng mga hayop, totoo naman yun, territorial. Para maging balance may ito gumigit na madalas tong lion na to. Yun ang napanood ko po to sa Discovery Channel kasi yan ang napupunan lang psychology ng mga hayop na yan kung tatanungin anong purpose nila, yun ang masasabi ko po. Kinokontrol nila yung sabi natin yung pagiging ano tawag dito? Hindi naman manliness. Ano tawag sa English na yun? Yung dominance yun ang sinasabi ko, dominance. Kasi sir, kung sasabihin mo siyang king of the jungle, paano yung elepante? Laki nun. paano yung isa pang hayop, yung rhinoceros, malaki din yun. Dapat nga yun tawagin king pero hindi
Hindi sila tinatawag na king. Sa panahon ng tao lang yun, ha? Sa taong pananaw yun. Eh, maski naman yun, hindi niya alam kung king din siya, eh. Hindi niya alam. Tama sabi mo. Tinuklaw ng ahas. Alam ba ng ahas na king yun? Hindi ba niya alam yun? Eh, alam ng ahas, gusto niya, territorial din. Kasi meron siya tinatawag na defensive mode. Ayaw ng kanyang teritoryo, madidisgrasya. Siyempre, imagine mo, kung yung ahas na yun, nanay yun, may mga iklog doon, nakapaligid, at nadali ng leon, ay patay ka. Awi-awi nga yan. Eh, siyempre, may defensive mode. Kumbaga, may kanya-kanyang teritoryo. Yan ang ko, sir, ang masasagot ko po dyan sa bagay na yan. Which is, sabi ko nga kanina po, mahirap sagutin niya kasi nga, si God lang ang nag-isip ng ganyan bagay. Kung may purpose man niya, mapapansin mo na talaga merong ang purpose siguro na hindi natin masasagot sa basta yun. Isang halimbawa po, alam niyo po ba yung tuklaw ng ahas, o tuklaw yung tao? Sino magkakalain, ang gamos sa tuklaw ng ahas, tuklaw din pala. Yung mismong venom ng ahas din, no? Sipo mo yun? O isa pang nakakatuwa, bakit may hippopotamus na umaali-aligid sa river? Yun pala, sila sumusuway sa mga alligator. Kaya yung alligator hindi makaporma dyan, eh. O kaya crocodile sa mga hippopotamus, hindi makaporma dyan, eh. Imagine mo, sabihin mo natin 100 versus 1 hippopotamus, tumba yung mga naparod ko nga yan, ang galing, tatapak lang nung tawag dito, yung hippopotamus, eh. Hindi nakaubray. So may balance din, mas paano. Di ba? May something na nangyayari na mahirap ipaliwanag ng tao na yun. Mahirap. Pero sinabi kanina ni Sam, sabi yung, sabi mo kanina, Sam? Yung food chain na yun. Iba pang istorya yun. Na nagbe-benefit tao. Imagine mo, lahat ng bagay na kinakain nila, tao pa nagbe-benefit. Like ko nasabi yan, yung balat ng ahas, ginagawa natin bota. yung kailang, masama ko kasi, ang utos sa Diyos, alagaan ng hayop. Ang ginagawa naman, pinapatay yung hayop. Kaya ito ibang hayop, rumeresbak. Nako, isipin mo, sino nagbilang niyan? Galing man nagbilang niyan. Siyempre, nagbilang ng computer. Computation na, kaya nga po. Sa si Johan, bobo si Johan eh. Kaya nga sir, kung kaya nga po. Ito po sa Mix, no? Alam mo sir, masishare lang ako May sinabi ang Panginoon Diyos, buti ko na makalimutan. May mathematics ang Diyos eh. Sa Diyos, ang isang araw sa Diyos, 1,000 taon sa tao. Tandaan niyo. Sa Bible, hindi ko maalala kung anong talata eh. Nakalagay yun eh. 1 day for God, 1,000 years for man. Kaya ganun kabilis ang Diyos nakilalanin tayo ng ganun lang eh. Imagine mo ratio and proportion nun. Di ba? Ang lupit nun. Kaya sabi ko, hindi na kaya abutin yan. Kung ano may kinakaya, ito sa halimbawang kaya abutin, lalo yung Tower of Babel. Sabi ng mga tao, abutin natin yung langit, magtayo tayo ng isang gusali. Diba, nagtayo? Anong ginawa ng Diyos? Abutin yung langit O, ginulo niya. Anong dahil ba ginulo niya? Kasi mamamatay yung mga tao pag tinayo ng mataas yun. Magbabagsakan sila, mamamatay sila. Kaya hindi tinuloy ng Diyos yun, yung Tower of Babel. Imagine mo gano'ng kataas yan, yung Tower of Babel na yan. Eh ngayon, matataas na. Merong tinatawag skyscraper, may Burj Khalifa, merong, ano ba yung mataas na yun? Ano ba yung mataas na yun? Yung sa Taiwan 101 Tower na yun, di ba? Yung wala, mamamangha ka na eh. Tower of Babel, aabutin langit, iba-ibang klase yun. Di ba? Ibang klase yun. Ibang klase yun. Oo. Isa pa yan. Ito sir, nagsabi ka ng baha. Ito sir, ito evidence yan. Alam mo yung City of Atlantis? Yung City of Atlantis, dami na mamangha dyan sa story na yan. Akala mo si Ptolemy nagkwento niyan? Si Ptolemy nagkwento niyan eh. Totoo nga sabi ng Bible eh. Ptolemy ba yan? Sino ba yun? May UFO po ba sa Bible? Para makatulog ang pangalan. Ako, pasensya na. Makatulog yung pangalan. Pero nakakatuwa lang, di ba, sir? Nakakaroon kasi ng pattern. Tama sabi ni Him eh. Sure yung dating niya, may fact, pero hindi lang siya makompleto. Kasi nga may dating ang istorya. Mapapaisip ko na lang may connection eh. Hindi mo na masabi, hindi mo na ma-prove. Kasi nga, Diyos lang nag-isip nun, hindi na tao. Kasi hindi na kaya abutin yun eh.
kamukha ngayon, gusto nila abutin yung Mars, naabot nga. Ano dapat nila sa Mars? Wala. Ano dapat nila doon? O may tubig man doon, o buhay. Nakita nila, wala. Parang kala mo, kabilang lupa lang ng mundo yun. Di ba? Bakla po ako. Isipin mo yung mga ginagawa ng scientists. Meron silang mga inaabot na bagay na hindi na kayang abutin na. Di ba? Anyway, yun lang naman mapupunto ko naman dyan po. Sige, salamat po. Ay, pag ganun po ba, ay hindi natin ma-explain, I know, ganun na agad. Pero that discourages our ability to think po and develop. Alam mo, Hindi ba? Coach, wala masama mag-isip, wala masama dyan. Kasi wala masama. Kaya problema, pag nag-higher thinking ka, lilitaw, Let me finish pasensya na. God Sige give po. Ay, sorry po. to explore yung universe. Why not use it in a way to tulad ng science, in a way na nagagamit natin today? Ito mga progression natin, itong nasa na tayo sa Opo. modern day na tayo where Opo. technology arises. This is the byproduct of our progression. So, kapag sinabi natin na hindi natin mapufatong, titigil na ba tayo? Doon yun ba ang ibig na sabihin? Kaz, wala ko sinabi titigil, Kaz. Sabi ko, maraming taong sabi ko nga, Tower Babe, inaabot. Ngayon, gusto mong masatisfy yung curiosity mo. Ano sinabi ng Panginoon sa Daniel 14:14? Ang kaalaman ay lalago, ang tao paparot parito. Oh, isipin mo, kaalaman ay lalago. Isipin mo, wala na katapusan yan. Tama yung sinabi mo, Kaz. Sa Bible diyan nakalagay. Ang kaalaman ay lalago. Check mo, Daniel 14:14. Lalago eh. Oo nga. Yan yung mga ganyang bagay na yan, ano yan, hindi ko siya sabi mahirap siya abutin. Tama naman si Kaz. Wala mo masamang mag-explore. Okay lang yun. Gusto ko ng Diyos yan. Nakikilala mo yung... Ano yan? Ay, sige po. Let me ask lang po. No? Sige, tatawid mo na ako. Kasi, whether, ang hindi ko mag-get sa mga tao, bakit nila i-live or i-spend yung whole life nila understanding kung ano yung story na sa Bible or kunyari, pwede ka makaambag dito sa mundo by studying kung ano yung ino-offer ng Diyos sa'yo, itong ino-offer niyang creation. Ba't ka mag-spend mo yung whole life mo on studying on it na hindi naman, until now, hindi nagbabago. Walang bagong insight na nakapaloob sa history ng Bible, paulit-ulit lang yun. At least, magkaroon sana ang religion where they teach kung ano ba yung relationship. Not exactly na mag-focus sila ng confusion kung paano ba gamitin ng mga tao yung critical thinking nila. Ano ba para sa yung critical thinking man? Kasi most likely na nakikita ko sa mga tao ngayon, wala silang ganun. Because nagkakaroon sila ng confusion kung ano ba yung totoo sa Bible, ano yung totoo sa mundo. Magandang tanong yan, Kaz. Sa akin naman po, akin naman pananaw po dyan, Kaz, ganito. Ang Bible, ang malaking tulong niya sa tao, ganito. Kung dati kang masama, dahil sa Bible, naging mabuti kang tao. Yun ang magandang magiging reflection yan. Kasi may matututunan ka sa Bible. Isang halimbawa po na ang tao, hirap-hirap yung luwain to. Love your enemy. Ibang klase yun. Utos ng Diyos yan. Mahalin mo ang kaaway mo. That's a scientific proof na hindi lang mahalin, kakaibang attraction yun. Even the negative and positive poles. In a way na kunyari, if you have a daughter po, no? And then and your daughter is victims of rape, mamahalin mo pa rin po ba ang nagkasala na yun? Yung tanong mo na yan, sir. Yung tanong mo na yan, victims of rape. Ibig sabihin niya sa love your enemy? Hindi, except na love your enemy, kung meron kang enemy, yan ang sinasabi mo nga na yan ang nahihirapan ng tao i-define yan. Kung definition mo, the victim of rape, love your enemy, hindi ganun ho yun, sir. Ayun ko, bakit po? Bakit po? Kasi victim eh. Wala sinabi victim ang enemy doon. Ang enemy, you're talking about the enemy of their idea. Anong idea sinasabi ko? Pag mayroong enemy, halimbawa, ito yung nagugutom, pakainin mo. Kung ito yung nauuhaw, painumin mo.
Yung sinasabi yung victim niya, iba ho yun, sir. Iba ho yun. Ibang idea yung victim na yun. Paano ka naging victim? Kasi nagpabiktima Hindi po ba ka. connected, wait lang po, hindi po ba connected din yan na magpatawad ka din? It's a part of the, with love. Actually, yung nga po idea ng love enemy, yung mapatawad eh. So, ayun nga po na hindi po ba valid? Ah. Huwag ka malala, Kaz. Kaz, meron naman kasi meron naman judgment naman yan, Kaz. Kung nagkasala sa'yo yung tao, papatawarin mo. Parang Ganun ba yung turo Kaz, ganito yung Kaz, ba't ba nagkakasala ang tao? Di ba? Yun ang magandang tanong doon eh. Ba't ba siya nagkakasala? Ano ba yung pinagkakasala? Ano ba pinagmulan nun? Di ba? May pinagmulan yun sigurado eh. May pinagmulan yun eh. May pinagmulan yan. Pero pasensya na, Kaz, at salamat sa tanong mo na yan. Patawarin mo, di man ako lawyer or something. Pero nakakatuwa yung mga ganyang usapan. Pero kung deep research natin yan, may pinagmulan yung kasalanan na yan. Mas naman doon sa umpisa pa lang ng tao, pasaway na eh. Sinabi ng Diyos, huwag kainin yan, kinain pa rin, nakinig kay Satanas. O doon pa lang, pasaway na eh. Di ba? Tawag doon, abuso. Ito nakakatawa, basahin mo sa Apocalypse, mapapaisip ka doon sa idea ng Diyos. Ang tao, hayaan mo siya magpakabuti siya. Sa Apocalypse yun, sa dulong-dulo yun. Kung siya magpakasama siya. Bakit? Kasi ang Diyos hindi namimilit eh. Tayo din mga tao, di tayo pinipilit ng Diyos. Sige, pag-aralan mo yung aking creation. Pag-aralan mo siya hanggat sa makakaya mo. Ganun ang Diyos eh. Di mo napapansin, wala mong pumipigil sa'yo. Alamin mo yung bagay-bagay na nakikita mo. Kaya lang, iba na, didisgrasya. Di ba? Kasi nga, sabi nga ng scientist nga, it's better leave it that way. If you're going to touch something, make sure that's the safest way to know is to save somebody and save the knowledge that you inherit to everyone. Sabi nga ni Nobel Prize, Nobel Prize, sabi ni Anthony Nobel, sabi ng tatay niya, anak, pag nag-invento ka ng isang bagay, siguraduhin mo, nakakatulong sa tao. Hindi nakakasama. Kasi yung hindi na-realize yung tatay ni Nobel, na-invento yung dinamita, akala na makakatulong, nakasama tuloy. Na ayaw niyo mangyari yun sa ibang tao rin. Which is ganoon din ang Panginoon Diyos din. And sa tao na rin yan, Kaz, sa pag-iisip ng ganyan. Yun naman ang masishare kong sagot ko dyan. Hopefully, I was able to answer your question in a manner na na possible way lang naman. Okay? Sige, tatimik muna ako. Yeah. It gives me a lot of confusion kung ano ba talaga yung moral ng God. Masakit. Oo nga. So, anong answer dun? Papatawarin mo ang victims of ng daughter mo. Papatawarin. May hindi kasi napatawad mo na. Even na hindi mo na siya pwedeng May which God po ba yan? Katoliko naman po kayo. Hindi po talaga magkakaroon ng relasyon ang mga batas natin sa Diyos. Kasi first off, ang moral standard ng God is absolute. Hindi pwede nare-revise yan. Yung mga batas natin, nare-revise yan. Batas man din yan. Kaya nga po. So ano po yung consistent? So, kung hindi mo po pala, kung may flawed din po ang batas ng tao, bakit po kailangan natin ng bakit may ilalagay yung absolute doon? Absolute. Hindi na magpo-progress ang morality lang. Kaz, pwede ko ba sagutin yung absolute na yan? Kaz, sagutin ko yung idea ng absolute na yan. Kung sino ba nagsabi ng absolute na yan, ang Panginoon Diyos, ito ang kanyang madalas iniisip.
Wait, let me finish muna. sige, Ito Kaz, po sige, yung sige. Finish, ibig ayaw mong sabihin. sita si Kaz, baka may sasabihin siya maganda eh. Sige na. Yung ibig ko po sabihin sa absolute is hindi napapalitan itong utos ng God na to, no? Hindi na yan re-revise. Kahit kapag sinabi ng Diyos na okay lang ito, mas moral ito lang dapat. Yan ang word of God, tama ba? Wala. Yung slavery ba sa Old Testament and New Testament parehas lang din ba? Hindi nga, kaya nga, ang slave pa din yun. Servant na pwede mo. Pero ang slavery is not ano yan, absolutely yan. At what way na may karapatan ng ang slave sa Bible? Na hindi binabayad. Oo nga, wala kang ito ang definition ko ng slave, no? Wala kang equal term sa ano mo sa oppressor. Kaz, klaro ko lang yung slave na yan ha. Kasi slave na yan, pumasok sa idea ng Ehipto kasi. Sa Ehipto galing idea ng slave na yan eh. Yung utos Tanda mo, ang Ehipto kasi, nagkaroon kasi ng galit dyan sa mga tao. Kasi ang panahon ng Ehipto, dumadami ang populasyon ng mga Hudyo. So bakit applicable pa po yan ngayon? Bakit Hindi na po. Alam ba, hindi na. Anong ba hindi applicable? Dinidismiss nyo na po ang word of God. Hindi mo, teka muna Kaz. Tanda mo, yung nagsabi niyan, yung pero, hindi Diyos yun. Ulitin ko, pero nagsalita yan. Hindi Diyos yung nagsalita dyan. Pero yun, paraon yun. Ano sabi ni Paraon? Yan, ating mga kaaway. Gawin yung mga ano yan. Gawin yung mga slave yan. Yung inallow ng God na ano, even na itong mga slavery na to, itong mga slave people na to, inallow ng God to have or bumili ka ng mali ka. Mali. Hindi inallow yan. Tanda mo, pinatigas ang puso niyan. Pinatigas ang puso niya. Slave pa din. Oo. Yung panahon na yun. Alam mo Sam, ito magandang idea kung bakit ganyan Diyos. Nalala mo yung sabi kong ano kanina na ano, namimili ang tao. Slavery wait lang. Ay sige po. Ay sige, sorry. Sige Wakas, ano ba sasabihin mo? Sige, go ahead. Okay na yan, Sam. Okay na yan, Sam. Maganda nga yung sinishare mo na yan eh. Maganda yan, okay yan. Yung sa akin naman, nababasa ko naman po, awa naman Diyos, na binabasa lang natin, kasi sa atin nagbabasa eh. Kaya nakakalungkot, minsan nagkakaroon ng iba-iba interpretasyon dyan, na ito ayoko mangyayari sa tao, baka mapahamak ko, ayoko nun. Tama ba ako, Sam? Mahirap yan. Ayaw na ayaw Diyos ng papahamak ka ng tao. Oo, mahirap yan. Maganda pa yung science kasi paano nagkakaroon tayo ng common ground eh. Kailan naisingit yung Biblia kasi nga interesting, di ba? Kasi may sinabi yung Biblia diyan eh na bakit siyensya at kalaw sa Biblia nagtutugma eh. May binagay ka sa talata eh ganito po eh. Ang laman ng tao iba sa laman ng hayop. Ano nakagayon no? Ano yun eh, concept ng anatomy yun eh. Ang laman ng tao ay iba sa laman ng hayop. Hindi ko naalala yung story yan.
Si Solomon din. Si Solomon din. Matalinong, wise king yun eh. Si Solomon, wise king yun. Wala nakakatalo doon. Ibang klase yun. Pero, iba may mga demonyo si Solomon. Hindi, yung mga demonyo yun, sir, nakikihalubilo na ho yun. Totoo, may demonyo, nakikihalubilo ho yun. Jack, tama ba, Jack, na nagbabago ang utos ng Diyos? Tama, nagbago utos ng Diyos. Alam kung bakit. Kasi may luma, may bagong tipan eh. Ang sabi sa lumang tipan, mahalin mo tatay, nanay mo. Sa bagong tipan, ito nagay, mahalin mo lahat ng tao. Pero ganun pa rin. Love pa rin ang puwang paibabaw. Tama naman yun. Nagbago naman. ba yun? Oo. Ano yung bagong commandments, kuya? Bago. Tama. Ay. May tanong ako. Absolute pa din yun. What? Tag dito, yung ano ulit yung bagong utos ng Diyos, yung commandments. Gusto ko lang marinig. Hindi, di ba may 10 commandments tayo? Yung hindi may 10 commandments tayo, di ba? 10 yun. Love God and love one another. Paano Ah, ano yun yung yung bago memorize. doon? May clarification lang muna ako. Hindi, parang ang ginawa niya lang sa amin, parang ang ginawa niya lang sa amin, hindi niya binago. Pag sinabi kong binago, mali na to, mas tama to. Kunyari, Walang binago sa moral law, walang hindi binago sa... hindi nagbago ang utos ng Diyos. Hindi binago ang 10 Commandments. Tama nga. ka naman, Cass. Hindi mo nagbago yung utos. Kasi utos ng Diyos yun, hindi utos ng tao. Yung tama ka. Ang binago niya ganito. Isipin mo sabi niya sa Old Testament, mahalin mo ang iyong ama at ina. Nung dumating ang Bagong Testament, ano nakalagay? Mahalin mo lahat ng mga tao. Hindi lang yung nanay tatay mo, pati kapitbahay mo, isama mo na. God and love kamag-anak one mo, another. pinsan mo, yun. Tama yun, God. Sabi mo? Love one another, di ba? Ano Utos God, pa rin ng love Diyos yan. one another. Hindi May utos ng tao clarification yan. muna ako. May clarification muna ako. May clarification. Pag-revision, Admit di ako ba, na. dapat may Gusto kong alam mo, hindi. Please, let me. Uy, tandaan nyo love is a many splendor thing yan. Malawak yan. May clarification muna ako doon let me talk muna. Yung totoo kasi niyan, ang moral law or ang 10 commandments hindi ginatanggal ng Diyos, hindi pinirevise, kundi gi-fulfill niya. Yung tinanggal ng Diyos is ceremonial tsaka yung bill, yung Deuteronomy ng mga tao yung nag-rape sa babae. Kasi may mga where kasi doon sa batas na yung pang-rape ng babae is stone to death yung lalaki ng rape sa kanya. Doon sa Deuteronomy, sa yun basta may mga na against sa mga morality na yun ang ginago ng